this time warm market. Tapos ngayon, nagtatry kami mag-venture out ng cold market. Na ako mismo, na-amaze ako kasi basically, sabi ko nga, ang strength ko talaga is warm. And then, ngayon ako na-amaze kasi may mga tao talaga na ang strength ay cold. So, napaka-productive ng week last week kasi talagang maraming tanim. Yes. Maraming tanim, hindi na lang isa nagtatanim, maraming nagtatanim. And then, maraming natututo. And then, yun nga, this coming week, meron kami pinaghahandaan na something big for the team. Pinost ko na rin naman yun nga, yung booth sa SMX. So, yun. Pinagandaan namin ng matindi. So, after this, coming weeks, coming months, talagang excited ako sa mga magiging fruits ng tinatanim namin ngayon. So, yun yung good news. And then, yes. Tara po ka naman natin. Alright, yes. Good news po sa katulad ng sinasabi ni Ms. Kat. Recently po kasi syempre dahil maraming bago. So syempre pag may mga bago, bilang isang mentor, kailangan din naman ipakita sa kanila in actual kung paano talaga siya ginagawa as So yung katulad ng tinuturo niyo kuya, you have to lead by example. Kasi mahirap matutunan ng ang isang bagay kapag puro sabi lang. So, yesterday, usually pag Sundays po kasi nag-gather po talaga kami sa Macdo Pala-Pala. We do both Ninja, Cold Market, pag may invite doon talaga lahat. So, since we're preparing for the big event on the 26th, yung mga bago po talaga nag-prepare sila ng mga flyers sila, kanya-kanya, sama kami with Team 7. Nag-Cold Market sila. And pinapakita ng bawat team leader kung paano talaga siya ginagawa. And true enough, nakaka-enjoy kasi hindi namin napapansin yung oras. Na halos matagal na talaga siya and yung learning kapag nandyan yung tao, willing talagang nagbigay ng commitment talaga. Yung mga leaders all out support kung ano yung mga kailangan nilang malaman. Habang one-on-one mentoring, meron silang chance to apply it sa labas agad. And then natutunan, ay ganito pala yun natin, ay ganito pala yan. So, sobrang katulad na sinasabi ni Kat, together with JR po, sobrang productive ng week. And another good news kanina, first time ko pong i-try i-push yung wellness package. Meron po kami dapat po magsi-7 accounts today. Then we parang presented yung advantage ng wellness account. They got the 7, isang wellness, 4 na 3988. And then next week, mag-upgrade yung isang account ng wellness din. Kasi ang balak nila, gusto nila tatlong wellness. Malang ko, sabi nila, paano ba to? Hindi kasi talaga yung pera. Yun na lang po yung kinuha. And then, mag-upgrade daw. So, nakakatuwa po kasi dumarating sa point na parang meron kang gustong matutunan pero dahil natatakot kang gawin yon, minsan, andyan yung opportunity, hindi pa magawa kasi takot ka. So, kanina, nilakasan ko yung loob ko na hindi ko pa masyadong kabisado, pero sige, push natin, what if magkaroon ng maganda. Yung katulad ng naririnig natin palagi na minsan ang duda, kailangan mo yung pagdudahan. Sabi ko, kaya ko ba? Paano nga pag kaya ko? So, God is so good na hindi ako nangatal kanina. Nanonood si Kuya Jing kanina, sabi ko, good thing nandun si Kuya Jing to parang look ko ano tama ba yung ginagawa ko. And then sabi ko, pinagpipray ko na lang, Lord, sana wag nilang tanongin sa akin yung mga bagay na hindi ko alam about the wellness. So, after presenting lang yung mga difference, ang sabi lang nila, mas gusto ko yan. Then, sige, go na tayo. Yun lang, wala na iba pang other questions so far. And, God is good, sobrang marami pang pay-ins ang team today. And, na-excite kami sa mga mangyari, lalo na sa Sunday, sa event mo. Sobrang nakaka-excite. Ito po. Alright. Yes, next, good news. Ay nga pala, before may good news, palakpan natin one of our M-Clubs nandito ngayon, Sir Nef. Palakpan. Yan, siyempre nandito rin isang M-Club pa, Sir Jing. Ayan. Tapos, nakita ko rin si Ma'am Miss, palakpan naman din natin. She's here. So, maraming M-Club, may mga parating pa. Siyempre, mayroon pa bang ibang gusto mag-share ng good news? Yes? None? Joey, anything to share sa team?
During the weekend, meron ka bang experience? Babe, Bigyan mo kami ng isa muna. morning! Morning! Ngayon, sobrang dami nag-step up. Sobrang last week ang daming meeting ko. Tapos, dami yung pain, syempre. Pero isa na pang pain lang din. Para for example, yung kagaya ng pinong namin kahapon. Hindi siya marunong mag-cellphone. Pero yung tipong pagka-intro ko pa lang, sabihin sa akin, Iho, pasensya na, hindi ako marunong mag-cellphone. Sabihin sa akin, di, continue lang ako. Tapos after ng bong ko, sabi niya sa akin, balikan mo ako bukas. Bakit ko? Kasi hindi na siya marunong mag-cellphone. Sabi niya, mag-prepare-in ako eh. Talaga, ilang ako gusto target yung 7. Gusto ko kasi yung 7, sabi niya. Tapos pagbalik ko, totoo nga. Kasi hindi daw siya marunong mag-cellphone, pero ang good news ko doon, ayaw niyang gawin yung 1, 2, 3. Gusto niyang gawin yung 4, 5, 6, 7. Sabi niya, pwede ba mag-invite lang ako? Hindi kasi ako marunong mag-load eh. Sabi niya, so, good news, yun. Tapos meron pa isa. Perfect Isa year kasi- rin. Sabi ko pa kung Kaya na sa 1, 2, 3. So, ayun, meron pa isa. Kahapon naman, nagpunta ako sa may Star Mall Kubo. May pagawa kasi ako team na binigay doon. And then, ayun, nung bago mag-start, sabi ko, pwede ba tayo, kasi pizza hut eh. So, pwede ba tayo mag-order, ganyan. So, nag-order ako. Tapos, edi in-enjoy ko lang yung home ko. Tapos, after ng presentation, akala ko kung papaya. Kasi medyo marami yung order. Tapos, nung tapos na ako mag-bomb, napag-usapan na mga net-order pala yung kausap ko. Tapos, after ko mag-bomb, puro pinag-usapan, magkasa pinaka-house. Puro ganun lang yung ano. Tapos, edi, in-explain ko. And then, after nun, nakita ko nagpa-bargain di ako. Sabi ko, hindi, wag na, ako na. Hindi, ako na. Kasi maganda yung presentation mo eh, sabi niya sa akin. Sabi ko, as kumbaga, magpakatotoo ka lang sa sinasabi mo and at the same time, libre pa. Libre Yun ang pinakamasarap eh. Yes. So, kumbaga, yun lang. Ganda na good news. Alright. Yes, good news. Meron pa? Yes, Sir Jay. Ito, business, medyo natutuwa kami lang, nakakatuwa naman kasi buong team. Nagkaroon kami ng 25 days ngayong araw na to. So, nakakatuwa dahil yung load. Okay, ang dami lang talaga nag-step up. Okay, kanina medyo alcoholis ko, galing pa ako sa okay, kanina meron akong invite kanina isang estudyante. So, kahapon pa lang kinakausap niya ako na, Sir, ayaw ko na networking kung magkikita tayo. Sabi ko sa kanya, nag-isip na naman ako din eh. Sabi ko, hindi naman na networking eh. Franchise eh. Oh. Sir, talaga sir ha. Okay, kanina, nandito na nga kanina. Pagkaupo pa lang namin, nakita niya yung kotse ko, MacBook ko. Sir, diniretsinita kita. Ayaw ko na networking. Nakayo na kami dito. Kasama niya kaibigan niya. Sa loob-loob ko, hihigil ako ng malalim. Kaya ko to, sabi ko. Okay. Alam mo lang, kung ayaw mo ng networking, gusto mo ba lumabas ang gilid-gilid? Kung pinagpapulisan ka lang. Tapos napapatawa na ako kanina. Kasi kinakalang, hindi mo agad ipasok yung net yung walkway. Teka lang po ako ng cellphone. Oo naman. Alam mo ba na pwede kong bulong kahit na cellphone? Sir, ayoko ng ulo ah. Ganoon niya na kagad ako. Ang ulo, sabi ko naman sa kanya, iba naman yung produkto natin. Sabi ko sa amin, load. Kumbaga, yung boss mo, dahan-dahan na, hindi yung, ayaw mo ng load? Ganun. Huwag kang magagalit na gano'n. Kumbaga, kinukuha ko na yung load. Si Mama, pinapanood niya ako kanina. Handa ka na ba? Yung sinasabi ko sa kanya, sige siya makikinig ako. Gusto ko open-minded ka, appear tayo. So, kinakailangan yung tuturo sa atin ni Demetrio Anton, kailangan makuha mo yung load niya, mabasag mo yung wall eh. Nung appear na, ay okay na. Tapos nalaman ko, IT pala siya, IT ako. So habang nag-uusap kami, nire-relate ko sa kanya yung business. Yun, nabumuko naman siya. Okay, so nakakatuwa naman, taga Makati pala siya. Yun, so this week, okay, napasok siya. Ang importante doon, hindi mo naman kinakailangan kagad na mapihin yung tao. Kailangan mo lang, ibukas mo sa isipan niya kung gaano maganda yung networking. Sinabi ko lang na sa networking, ito tinatawag namin na leveraging.
is the ability to multiply yourself and multiply your time. Wow, English na, no? Nung nakuha niya yung sinabi ko, ano bang ibig ko sabihin? Sabi ko lang sa kanya, kung ikaw mag-graduate ka at balak mo magtrabaho sa 3 company, hindi mo kakayanin yung kasi isa ka lang. Kaya pagdating ng networking, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, pitong ginawa ko, ngayon nasa 4,800 na yung level ko. Ibig sabihin, yung 4,000 plus na yan, ikaw yun, sarili mo na yun. Gustuhin mo ba yun? Sabi nga, sabi ko, ayaw ko na mag-aral. Hindi. Pag yung sinabi niya, sir, ayaw ko na mag-aral, kung sinabi ko sa kanya, alam mo, mas maganda may natapos ka, sabay mo to. Gumagaling siya. Kasi kapag sinabi mo lang ba kayo sa kanya na, sige, tama-tama, huwag ka na mag-aral, pasukin mo to. Parang negative yun. Sinabi ko lang gano'n. So, doon, open mind, nabot siya yung isipan niya. So, yun lang, i-share ko lang sa inyo. So, kahit na may siko, may inuubo, try ko talagang lumabas kasi kung nasa bahay ka lang, wala eh, lalo kang magkakasakit eh. Sabi nga ni Aaron, kapag inuubo ka, o may nakaramdam ka, lumabas ka, para lumabas yung energy mo. So, yun lang, guys. Si Simon, kalat mo. Parang tumapay. Duplicate. Wala tayo si Simon. Alright, yes, good news. Yun! Yun. Ano lang, good news lang. Kasi iPad mo. Hiram. Ay, hindi naman. Nasa upline ko. Good morning. Pangalan ko is Randy Arnold sa amin. Good news lang. Kahapon, actually kahapon may trabaho ako din. Kasi may schedule lang 2 p.m. tsaka 5 p.m. Ako invite ko tsaka yung DR ko. Kaya nag-undertime ako kahapon sa trabaho ko. Noon hindi ko nagagawa pero ngayon tumatakas na ako sa trabaho ko. Nag-undertime na talaga ako para magawa ko sa ano. Para-paraan lang. Then, kahapon nag-pick ko kasi yung team ni Joey sa Mandaluyong. Then ako yung nagmamaming doon kahapon. Kasi yung mga invite nila, puro talaga target retailer. Nung in-explain ko yung closing, kasi gusto ko ma-converse sa magiging dealer. Talaga yung 2 tao kasi mungi. Kahit anong explain mo. Mungi talaga eh. Kahit anong explain mo, paliwanag mo yung isang account, 7 na account, talagang nagpilihan. Sabi ko nga eh, kasi may invite ako 2, iniisip ko nga, kunin ko na lang yung invite ng 2 kasi yung invite ko talaga target na dealer. Kaso sabi ko naman yung iba, kawawa. Talagang pinabilog ko sila, talagang ayaw makinig ng iba. Sabi ko dun sa mga nag-invite sa kanila, sabi ko bro, ano nyo na lang, assist nyo na lang yung invite nyo. Talagang kinuha ko yung 2 kasi yung invite ko talagang may member. Pero ginawa ko naman yung the best ko dun sa mga invite ko. Talagang umungi yung iba eh. Talagang kinuha ko na yung ano ko. Tapos sila na lang nag-explain sa kanya-kanya. Then after doon sa may Mandaluyong, sumunod yung kami sa may West Avenue sa may SM North. Yung DR ko na yun, pagka-member niya, nakatry pa siya, 3 months siya tulog. Tapos, hindi ko lang siya tinitigilan. Bawat post ko tinatag ko sa kanya. Then, yung mga tinitig sa akin ng Sir Joey na everyday na schedule, pinaforward ko sa kanya. Halos lahat ng DR ko, pinaforward ko. Kasi 2 months na DR ko, halos yung website ko nasa 50+, tulog lahat. Kumbaga ako lang yung gumagalaw. Continuous lang ako. Kasi may pangarap ako eh. Taas ang pangarap ko eh. Then, anong na yun, yung nasurprise ako dun sa DR ko na yun. Kasi 3 months siya tulog. Yung schedule niya kahapon, talang big boom. Kumbaga na-surprise ako pag babago pa lang doon, talagang may tarpaulin pa, may mga ano pa siya, may mga parang mga ano pa siya nakaratula yung papunta sa ano, diretso sa kanilang bahay. Talagang hindi ka maliligaw. Kahit nga yung mentor ko talagang nagulat din. Pinagandaan talaga. Then yung nagsimula na kami, talagang ginawan ko, ko yung applied ko din, pinedro ko si Sir Luigi. Yung mentor ko si Mama Shin, yung lang 4, 5, 6, 7 hanggang kami. Tapos may pa na isa na habol, ako na yung nag-straight sa kanya naman. Tapos yung isa kong tiyan na taga-Pulilang Bulacan din, tulog din yun. Actually kahapon talagang madami yung nagpapa-schedule sa akin, kaso hindi ko kaya kasi siyempre may ano na ako. Oo. Kasi yung alabang din, nagpapa-schedule din. Sabi ko bro, hindi ko kaya kasi meron din akong pupuntahan. Tapos yung sinabi ko na lang sa kanya, kailangan na natin mag-step up, wala siya magagawa. Binom niya na lang din. Then yung sa Pulilang ko, siya na rin nag-boom.
Ngayon, yung sa Pulila naman, magpipiin naman sa Divisoria. Kaya ngayon, may schedule na kami sa Divisoria ng 10 a.m. Tapos sa Pulila, Bulacan, mga 3 a.m. Yun lang po. Hindi man ka ha. May tarpaulin, may picture mo. Hindi ba? Aabot ka dun, oh. Ang cute nun. Anyways, yes, good news. Sa side na to, meron ba? Oh, thank you very much. Meron? Yes, Marty. Yung pala. Hi, good morning. Morning. Yes. Ayun, kwento ko lang yung whole week ko na experience, no? So, ayun, from Tuesday to Saturday, nasa Laguna ako. Tapos nakakatuwa lang kasi halos lahat sila nag-step up na talaga. Kasi lahat sila willing na talagang mag-boom. So, ayun, by tomorrow, babalik ulit ako sa kanila. At nakakatuwa, halos araw-araw nag-update talaga. Yung iba may mga PAs talaga. Ang good thing nito, nagkalamba kami, tapos medyo nalita ako. Galing pa akong Batangas. Pero ang good thing nun, yung member ko doon, wala siyang choice na so nag-step up din. So nakakatuwa lang kasi instead na sa Jollibee kami, dinala ko sila sa bahay namin sa Kabuyaw. So sobrang enjoy kami talaga doon. Tapos lahat ng tinuturo namin nila Mara na technical, hindi pala nila masyadong naiintindihan. So nakakatuwa kasi since bahay, talagang dinemo ko sa kanila, actual. So mas naiintindihan na nila at ngayon ina-apply na nila isa-isa. Nakakatuwa kasi, ito pang medyo may isa akong member doon na nakukuha ng leader sa Nueva Ecija. Ang nakakatuwa nun, yung isa kong member sa Nueva Ecija, karatig barangay lang nila. Dati kasi, yung member ko na taga Nueva Ecija, hindi ko nag-mention yung name. Sabi niya kasi before, wala daw market doon, mga negative daw yung mga tao, ganyan-ganyan. Tapos later on, after few months, may taga Nueva Ecija from Team Diamond yata, nakita niya talagang nag-i-improve. So na-realize niya na may market pala talaga sa lugar niya. Ang masaklap pa nito, nung nag-bomb kami sa Nueva Ecija, siyang nag-bomb, pero hindi niya invite. Ang masaklap pa doon, may common friends sila. So kumbaga, na-realize niya na dapat sa lugar niya, siya na talaga umataw. Kasi sabi pa nga nila, kung ayaw mong hatawin yung lugar mo, may mga taong hahataw doon. So sa ngayon, nakakatuwa lang kasi babalik ulit kami ng Nueva Ecija. Ayun, hataw na kami doon. Tapos ang good thing pa nito, yesterday, nasa Pulilan, Bulacan kami. So sobrang nag-enjoy po ako doon. Wala kang ginawa, nabusog ako. Kasi 6 kaming dumayo doon. Tapos yung 5 kong members, nagbubong na talaga sila lahat. So ang ginagawa ko, nakasmile na hindi. Basta sobrang enjoy. Tapos yun yung member namin na nakuha namin na taga Vita Plus. So nagkaroon sila yata ng 700 members sa Vita. So ngayon, talagang grabe yung relationship namin doon sa kanila. Doon na kami nakikitulog, parang bahay na namin, parang magulang na namin sila. So, grabe, sobrang enjoy kasi parang family lang ba. So, nakakatawa nito, kung naalala mo Sir Jing, nung pumunta tayo doon, di ba napaka-challenging talaga kasi grabe talaga yung daan. Tapos, sa part na yun, walang signal yung smart. So, alam mo yun, pagdating sa loading, medyo struggle. Pero ang good thing pa nito, karamihan na nakukuha namin dealers doon, napaka-positive. Alam mo yun, tinatanong talaga kami kung anong problema in a nice way. So, kumbaga, nasa tao lang talaga yun. So, ngayon, may member ako na may pay na naman, tapos bukas meron daw, sunod-sunod na yun. So, nakakatuwa lang kasi grabe, nag-grow na talaga yung team ng kapatid ko. Actually, before talaga, si sister ko, negative talaga yun sa si Marky. So, ayun, nakakatuwa lang kasi ngayon, dati kasi struggle namin sa team nila talaga, yung lugar. Kasi, dati, nalalakad talaga kami ng bahay. So, pagdating ng alas 12, tarantang-taranta na talaga kami. Good news ngayon kasi nakalipat na sila ng bahay. So, pag nalilig kami, nung kami natutulog. So, iba talaga pagsama-sama. Kasi alam mo yun, kasi hindi lang yun, kasi kulang talaga pag sa office lang eh. Kulang pag nag-training ka lang. Dapat after yung brainstorming talaga, mas maganda nga daily eh. Iba talaga yung effect doon. So, sobrang nakaka-enjoy kasi marami na po nag-step up. So, dati, tahimik lang din kami, mga ganun. So, nakakatuwa. Marami pa pong good news sa paparating. At ngayong Sunday,
may big bomb sa Santa Rosa, Laguna. Doon hindi sa team namin, pero makikisabay kami. Pero nakakatuwa lang, yung isa kong member doon, siya pa lang kanina nagsabi siya may 20,000 na invites. So parang bomb na namin, parang gano'n. So nakakatuwa lang. So ayun, sunod-sunod na po yung good news. Tanim-tanim kami doon, tapos ngayon ayun naman. So ayun. Santa Rosa is ano, di ba? Robbie ba? Rob ang mag-talk. Sige, sabihan ko na lang din siya na isigit kami nun. To join. Mag-join po kami. Tapos, isa pang good news ko, kasi before talaga, I've been used na sa cold marketing talaga ako. Like, I don't care kung sino ka, basta hindi kita kilala, ibubong kita. Go. Ganon. Dati kasi, parang nahiya talaga ako mag warm market. In fact, 1 month na ako sa Wandro, hindi talaga nakupost. Alam mo yun, parang nahiya pa ako kasi hindi pa ako committed. Hindi pa ako convicted talaga. Tapos, ayun, nag-start ako sa cold marketing. Then from there, grabe, ngayon, yung mga warm market ko, sila na talaga tumatawag. Tapos kanina, may BA naman kami from Samar. So, uwi ako sa, eto nakakatawa kasi, nung nagtatrabaho pa po ako, for 4 years, hindi po ako umuwi ng Leyte. Tapos ngayon, because of Wandro, by May, 2 to 3 weeks po ako doon. Dahil po sa Wandro, kasi yung isa kong member na nag-pay na kamakailan, marami na daw siyang ipapakausap. Tapos sabi niya, dalian mo na kasi marami na daw kumakalat sa lugar nila. So, batchmate ko yon, naging core ng gabi, pay ng umaga, hindi pa ako tulog. Ay, hindi pa ako gising. So, ayun po, nakakatuwa lang kasi grabe yung sunod-sunod po talaga yung blessings. Then, ayun, ma-share ko lang yung Laguna. May isa talaga akong member doon na nakaka-inspire talaga, grabe. Alam mo yung tipong 3 AM ako matutulog, tatawag siya sa akin na 5 AM. Sobrang grabe. Alam mo yung, kung hataw ka, pagkasama mo siya, mahiya ka eh. As in, lahat talaga prospect niya. Tapos pag makasmile siya, nakukuha niya ng agad yung loob ng tao. So ayun po, bali, since grabe talaga sila, so ayun, balik talaga ako doon. Laguna yan. Opo. Tapos may iba talaga doon na marami na rin prospects na OFW. So sunod-sunod yun, nakakatuwa lang kasi hindi na rin po ako nahihirapan kasi sila mismo, marunong na talaga silang mag-bomb. Yes! Follow up ko na din sa sabi niya, kasi similar yung paano niya sinabi, yung kasama ko sa Batanes, nakakatuwa, nagtrabaho sa Jollibee at least 4 years yata, 5 years. Hindi siya umuwi sa lugar nila. Dahil sa Wandro, ngayong taon na to, 3 times na siyang umuwi. Ano yung lugar nila? Batanes. Yung mahal pa masahe ng Batanes eh. Ang pinakamura, 7,000 one way. 2 way, 15,000 average. Imagine mo dahil sa Wandro, 3 beses na nakabalik. At yung kada balik niya doon, productive yun. Laging hindi lang bawi. Sobra-sobra talaga yung balik ni Lord. Kaya kung titignan natin, especially may mga provinces kayo, pwede nyo talaga siyang puntahan, pwede nyo siyang balikan. Kasi that's why nag-train ka dito eh, para at least ma-share mo yung opportunity sa kanila. Kumbaga, dalawa lang yung konsepto niyan eh. Kung wala o meron, mas matuwa ka pag wala. Kasi kung wala, ibig sabihin ikaw magsisimula. Hindi porket wala, ibig sabihin wala opportunity. Ang importante lang, may malakas ang loob, nasusubok, nakakayanin ko sa lugar namin ako magsisimula. Kasi yun hindi ginawa niya eh. Maraming challenges pero sinubukan niya. Kaya ngayon, ang laki na ng grupo. Alright, so palakpan naman si Marty. Yes, may mga bago natin. May good news. Saan? Yes, Ma'am Michelle. Hello, morning. Morning. Gusto ko lang i-welcome back yung isa naming member, si Kuya Nestor. Isa po siya si Maray Kuya Nestor. Hi. Kararating niya lang po last week. Kanina po, meron po siyang invite. Pagdating niya po kanina sa office, may pay na po siya agad ng 4 accounts. And then, meron na po siyang invite kanina, bukas po magsa 7 accounts. So, palakpakan naman natin. So buo nga, hindi talaga kalahating tao, kalahating dagat. Okay. Ano po siyang tao? Welcome po. Simon. Siya po si Nestor Bonita sa Nestor. Siya. Hello po, Sir Nestor. Alright, yes, next. Wala na? Ako, Sir Anton. Ayun. Nasabi ko na ng iba nung 5 minutes meeting. Share ko lang, kasi may bago tayong faces dito sa, sa centering. Si Miss Lizelle. Yes, because si Lizelle. Ayan, si Lizelle, si Miss Lizelle po, bago member. Si Stella. Ayan. Si Sir Romel, naging sa Bayin ng isang araw. Hi. Sa flyer
morning. Ako po si Jason Yesa. Yun po, good news ko po, yung isa sa direct referral ko, si Marge. Hi, Po siya Marge. from Samsung. Bali, may sinama lang siyang friend niya itong last Saturday. Sinama niya sa training. So bali, ang kausap namin yun, sabi namin, treat ka namin sa Banseto, sama ka lang sa training. Para may kasama siya sa pag-uwi. Oh. Good news, hindi pa siya nabobom. Never pa siya nabom. Ayaw nga niya sumama sa office eh. Nung sumama siya sa office, nung training ni Gerald, isang nakapag-realize sa kanya doon yung yung sinabi ko na si Henry C. merong 10,000 na empleyado times may 8 hours trabaho. So 80 hours na meron si Henry C. Yun yung, ay 80,000 na meron si Henry C. Yun yung nakapag-realize sa kanya na nagtatrabaho pero yung nangyari sa kanya, paikot-ikot lang. Pero hindi pa siya nabom. Biglang sabi niya, paglabas namin, tama eh. Tama eh, gano'n. So habang papunta kami ng Benseto, talaga sabi niya, power eh, tama eh. Sabi niya, March, magsa-7 accounts ako. All kami. Tapos kanina umaga, sabi niya, Jay, asan ka na? Lalabas na yung 28,000 niya. So nag-7 accounts siya. Ang good news nun, never pa siya nag-training, nag-i-invite na siya. Tapos sinabihan siya agad na, sinabihan siya nung i-invite niya, walang yumayaman sa networking. Sabi niya, gago ko pag ako yumaman, sagasaan kita. Wala pa training, pero pansin nyo, positive siya. Napaka-positive. So in short, pag nag-training pa siya, one more pag nakapag-training pa siya, ano ba magagawa niya? Diba? So nakakawa lang, yung intention namin, isama lang muna siya, hindi naman para mag-join. Pansin niyo, yung goal natin is masama lang siya. Yes. Napakaganda ng goal. Kung ang goal mo hindi mo pagkakitaan yung member mo, iba talaga eh. So pinakamagandang lesson na nakuha namin, goal mo dapat matulungan siya. Then next na good news din naman namin, kasama ko rin si Junel, pumunta kami ng Imus Cavite. So yun, goal lang naman namin talaga makapag-share, tapos pumunta kami ng market. Pinuntahan namin yung mga Muslim doon na may mga Kiosk. store, yung mga gano'n. Nagpunta kami doon, tapos sabi lang namin, share lang po kami, baka gusto nyo lang i-loading business. Good news, InstaPay it. Ano ba dala mo dyan? Ano ba laman yan? Reset ka namin, 1, 2, 3 pangala ko, sige, ito na 4,000. Next na tayo mag-usap ulit para sa training. So nagpupul kami, sabi niya, Kung may cellphone ka eh. Cellphone, benta-benta. Good talaga, parang pinakita lang namin yung application sa cellphone. Tapos tuloy-tuloy na, so hindi namin ma-imagine yung blessing talaga pag binigay, iba. Tapos yung goal kasi namin talaga makatulong, kaya iba din yung balik. Yes. So yun yung pinaka-good news namin. So yung Yes. Alright. Announcement, WCN 1111. Nakaharang po sa dinadaanan ng isang sasakyan. Okay na. Okay, announcement, nahanap na. Anyways, good news, kung titiran mo, simple lang ginawa nila, nagsama lang. Sana sinama nyo rin kami sa budgeto ninyo. But anyways, kung titiran natin, ang ganda, di ba? Pag umati ng training, may resulta. Imagine mo, yung tao, hindi pa ka-member, may na-realize siya kasi nakinig. Ang masakit kasi minsan, tayo member, hindi tayo nakikinig. Kaya wala tayo nakukuha. Imagine mo yun, hindi pa member dahil kay Sir Gerald Bautista, nang umati na ng training, may 7 accounts pa. But yung goal mo dapat gano'n, lahat ng invite mo, parati mo na ng training. Di ba? Kasi maganda eh. Ang ganda ng concept ng tayo mismo ay nagsasama. Parang ano lang din yun eh, masakit pang pero parang church. You bring a friend para mas maging close, di naman para sumanib kagad dun sa reliyon or dun sa mismong church. But it's because for them to open up na, oo nga no, there's something else besides dun sa nangyayari sa akin. Ganun sa negosyo natin. Pakita mo lang, kung ayaw pa niyang makita yung presentation, isama mo lang, kung may mga ganitong gathering, papuntahin mo dito. Kasi at the end of the day, may kita silang kultura, may kita silang nangyayari. Baka one way or another, may matamaan tayo, dapat natin tamaan eh. Sometimes kasi hindi naman lahat ang sinabi importante. Pero kahit yung sinabi nga lang na yun na si NRC, may 80,000 na hours sa alam niya, kada araw, 8 oras ang kaya niya bigay sa trabaho, kaya hindi nagbabago. Imagine mo yun lang, nag-close na, wala pang bomb. Ano pa kung nag-bomb yun, baka mag-31 accounts yun. Tama, yung nga lang delikado bro ha, huwag muna kapayarami ng kotse ha. Nalagasan. Baka makakita ng negative ka yun, papatay kita. Tawag doon, energy. Kasi hindi naman yung men talaga literal yun, pero may naramdaman siya eh. May nagising sa kanya na natutulog na matagal na. So congratulations to you guys. Alright, yes, good news. Meron pa? Ayun nga pala one of our top earners nandito na, palakpakan naman, Sir Emma nandito. Ayan. One of our trainers din yan.
Alright, yes, good news. Done? So we proceed to our main topic. Oh, so Nef, you want to share anything na ginawa mo during the week? Wala? May Ana? Oh yes, yun. So, share ka lang guys. Good morning pala. Good morning. So, ako pala si Nef. Siguro masishare ko lang almost 2 months na ginawa ko sa sistema sa team. Almost 2 months na everyday may 7 accounts ako. Gabuhog! So, ngayon, ang good news ko is pinapakapit ito. So, yun lang. Siguro guys, kung huwag mo lang uubusin yung oras mo sa mga kakilala mo na ayaw ka naman. Siyempre, yung nauna, hindi nasasali. Pangalawa, mapapabaran ka ng negativity nila eh. So, online marketing lang. So, yung masishare ko na sa inyo, online marketing. Okay? So, sa mga marunong gumawa ng vlogs, ng websites, ng YouTube, pagtsagaan nyo yun. Kasi magiging pipeline nyo yun eh. Na magugulat ka na lang pag-isip mo, pagbasa mo ng text, meron na inquiry. Ang maganda kasi sa online marketing una-una, hindi magastos sa pamasahe. 24/7. Tama? Yes. Hindi nakakapagod. Pangalawa, kung may presentation si Brother Anton, i-edit nyo lang yun, lagay mo lang yung number mo doon, share mo lang. Imagine mo guys, sa isang oras, kaya niya mag-boom ng sabay-sabay worldwide. Kaya mo ba yun na mag-isa? Siyempre hindi, di ba? So, ayun, hopefully, isa sa mga goal ko, maraming magkakaroon ng income under me. Yeah. Online marketing, focus na kayo, focus na sa online marketing. And then, syempre, bigyan mo din ng halaga yung sarili mo na huwag ka lang makontento sa 398. Diba? Kung 398 ka lang ba? Hindi. So hanggat maaari, 31 accounts, ito sa kanya, sa pamilya niya, 2 ito, 31 accounts, kabook nyo. Ha? Kasi 7 lang yung maximum natin. So guys, online marketing, and then sa mga bago, sana just keep on ating gala ng mga gatherings ng tulad nito. Okay din sana, huwag lang maging active. Yun lang, kasi minsan pag ang tao medyo kumikita na, medyo wala kayo din yung goal, tama? Which is, kahit alam mong paulit-ulit yung sinasabi ng mga mentor natin, gawin mo na lang, isipin mo na lang, reminder mo na lang. Okay, hindi naman para sa yun eh, para sa mga bago. Okay? So guys, yan lang po. Thank you. Alright. Okay, more? Wala na? So we proceed. So guys, good morning. Morning. Before I start with my topic, I'll share you an experience ko kasi hindi ko share sa iba. I went to Batanes last time. It's an experience for me kasi matagal na akong hindi nagbo-bomb ng kumbaga, siyempre normal dito kapag medyo Pampanga lang, Cavite, ganyan. I am equipped with all the materials that I have. May projector ako, laptop ko, at least lahat na kailangan ko nasa loob lang ng kotse. Nakakatuwa lang, when I went to Batanes, as in literal, ang pwede ko lang bitbitin in a certain time is, kung laptop ko, di ba may karga ng projector ko? Kasi ang sasakyan namin doon, motor. May nakakatuwa lang, doon ko ulit na experience ng, yung lagari talaga na bomb, lagaring literal na galing ka na sa bayan na to, ilipat ka sa kabilang bayan, babalik ka ulit sa bayan na yun, kasi meron naman nagpapabomb, mamaya may nagpapabomb na naman sa kabilang nilito. Nakakatuwa lang kasi experience, kumbaga, iba talaga pag, alam mo yung tuloy-tuloy, kasi yung oras doon iba eh. Hindi katulad sa Manila, parang lahat ng bagay mabilis. Doon parang ang bagal, pero dami nangyayari. Kasi ewan ko, kung presentation namin doon, di ako tumatagal ng isang oras eh. Average ko, 45-30 minutes. So di ba amazing yun? Sa mga nakakilala sa akin. Okay? Kasi normal talaga, ang karga ko ng presentation, talagang buhos yan. Nakakatawa lang, ewan ko anong meron ng mga times na yun. Ang bilis, pero ramdam mo na naiintindihan, very accepting yung mga tao. Tapos even may mga na-realize akong bagay after kong ilang araw na paulit-ulit na ganun. Kumbaga, huwag natin gawing komplikado yung business. Gawin natin simple. Hanapin mo yung kailangan ng tao, kausapin mo siya muna bago ka mag-bomb. Para yung dapat mong pag-usapan nyo na. Kasi katulad ko, advantage ko lang, before talaga ako nag-bomb, nagkaroon ako ng mga kasama na locals doon eh. Na ako nakapagbiroon sa kanila, binigyan nila ako ng konting
about themselves, at the same time yung lugar, nag-obserba din ako ng lugar. Isa na napansin ko, yung lugar, upcoming siyang magiging sikat, yung lugar ng Batanes. Hindi yung katulad ng Boracay kasi na Palawan o ng Batangas, na everybody knows how to get there. Kasi yung lugar na tipong alam mo maganda, pero hindi mo pa mapuntahan. Pero alam mo, pinaplano mo na puntahan. So na-realize ko yun, alam din nila yun, napalaki yung tourism nila. Ang point of view ko lang sa kanila, simple. Lalaki yung tourism ninyo, magiging kilala yung lugar ninyo, pero ang tanong ko lang, naniniwala ba kayo ba makikinabang sa lugar ninyo? Imagine this, ang kausap ko, vice mayor, councilor, merong kapitbahay na ganito, meron dong nakasalubong lang, halo-halo. Pero basically, that's my point sa kanila. Lumalaki na yung nakikilala na yung lugar, naniniwala ako, sabi mo sa akin, hindi mo kailangan ng ganito kagandang sakyan, hammer, kasi hindi kayo umikot ng hammer sa buong Batanes eh. May mga lugar hindi kasya eh. Kasi tipong ihinto talaga tapos maglalakad ka. So, posible, sabihin nila sa akin, alam ko na yun na hindi namin kailangan magandang bahay, magandang kotse o sobrang daming pera. Ang lugar namin, sanay na mag-survive. Ang lugar namin, okay na kaming ganito. Pero hindi ako nakontento doon. Kasi bakit? Nakita ko na yung mga maraming lugar eh. Katulad ng Boracay ngayon, kalahati ng Boracay hindi ng Pilipinas eh. Korean eh. Tama? Ang BF nga ngayon eh, dito na lang sa atin malapit eh. Hindi na Pilipino may-ari ng BF Homes eh. Koreano na rin eh. Ano yung sabihin? Katulad nila, yun din nilagay ko sa mindset nila. Yung future planning ba? Kapag hindi nyo kayo naghangad o hindi kayo nangarap para sa lugar ninyo, may mga taong papasok dito, kukunin na sa lokal ninyo, sila magtatayo ng negosyo dito. Alam mo masakit? Hindi kayo makikinabang, ibang tao. Kasi bakit di mo na-appreciate anong meron kayo. Kaya tatapatan lang, kahit yung vice mayor talagang lalo na yung mga tao, sabi ko, bakit di ka mangarap? Ikaw may-ari ng bangka, bakit di ka mangarap? Ikaw may-ari ng resort. Bakit di ka mangarap? Ikaw dapat may sakyan dito, hindi mga local, ay hindi yung mga taga Manila. Alam mo yun, you have to touch yung dapat mong i-touch eh. Kung empleyado yan, hanapin mo, may anak pa yan, may pamilya. Kasi minsan, we do it generally lang eh. Kung alam mo yung closing, ibubuhos mo na lahat ng closing sa kanya, tapos hayaan mo na lang may tumama. No. Take time to have a conversation first. Kausapin mo yung mga taga ron. Kausapin mo yung yung karap mo. Alamin mo muna ko, sir, that's why alam niyo yung form? Alam niyo yung form? Yes. Ano ibig sabihin ng form? F. O. R. And last, message. Huwag mo siyang madaliin. If you can do 10 minutes, 20 minutes, so be it. Ang importante kasi malaman mo muna. Kahit sabihin sa'yo, hindi, nagmamadali ako, go. Alamin mo muna sino yung kausap mo. Kilalanin mo. Kasi trust me, you can do a presentation of 5 minutes, 10 minutes. Pero pag hindi mo kinalala yan, mahirapan ka. Pero pag kilala mo na yung kausap mo, paano may background ka, alam mo kung saan ka pwede pumasok. Kahit 5 minutes, wala mag-boom. Kahit nga 1, 2, 3. Mamili ka pa kung numero yung bobo mo, basta kaya mong papayin yan. Kasi bakit? Ilang paraan natin? Yung lahat ng pito, pwede ka payamanin? Naniniwala ka ba lahat ng pito, pwede kang payamanin? Yes, yun nga lang. Depende sa pito kung ano yung pinakamabilis. Alam mo naman sa 1, 2, 3, pwede kang payamanin niya pero matagal. Itong 4, 5, 6, 7, ang bilis niya. Tama? So pag nilatag mo kahit isa dyan, sigurado ko, gusto niya yung negosyo. Yun nga lang. Kung siya single, ang banat mo, pampamilya, eh wala naman siyang pakialam sa pamilya niya, iniwanan siya matagal na. Anong rally niya? Gets mo? So huwag mamadali ng form. Always participate. Lagi namin i-remind to. Always do the form. Trust me. Kahit ako, pag minadali ko yung form, kahit ako top earner na, nahihirapan ako. Pero pag na-form ng maigi, anak ko, ang dili. Kala mo kahit nakapikit pa, alam mo gumaganyan pa yung kausap mo. Kasi bakit? Alam mo where to do it, when to pull out something yung pinaka-spill mo or yung kailan mo yung example na dapat may example. Kaya kayo pinapapanood sa maraming bombs para at least makuha niyo yung mga dapat yung makuha, yun ang gagamitin mo sa kanya. Gets? Alright. My topic for today is production compared to being an M Club o opposition. Pasensya na para sa ibang first-timers. My topic right now is very crucial at the same time, medyo straight to the point siya. Kasi marami naman team leaders dito, tama po ba? So, my first topic is that
medyo may impact to sa mga team leaders, especially medyo may grupong hinahandle. Pero gusto ko lang ma-assess yun to dahil ito yung napapansin ko during the time na I was a little bit far away. May mga na-realize akong bagay. That's why I need to open this topic. Alright? Production versus being an M-Club. Maraming team leaders o maraming mga members, ang target lang maging M-Club. Tama? Iba naman, hindi M-Club. O sabihin natin, kalahating milyon. Pero totoo lang, in reality, hindi naman talaga dapat doon ka nakatutok sa M-Club. Why? I have seen a member, I have seen a team leader, I have seen a person na kumita ng 500,000, kumita ng 1 milyon, pero hanggang ngayon, hindi niya alam where to go. Alright? Okay? Yes. Okay. Sir, bakit parang nangyari yon? Simple lang. Kapag doon nakafocus kasi sa income lang, which is yung pagiging posisyon lang, hindi doon sa production, the probability is hindi nakakapag-create ng momentum. Anong ibig sabihin? Dapat, ang target mo, in a daily process or on a monthly basis, meron ka dapat lang talagang pinatarget o production. Kasi yung M-Club, mangyayari yan. Tama po ba? Ang tanong ko lang, gusto ba maging M-Club? Yes! Yes, yun nga lang, wala akong kilala dito na tipong pag tinanong kita, bakit gusto mo maging M-Club? Ang lagi naman sagot sa atin, di ba? Bakit gusto nyo yumaman? Para sa? Pamilya. Pero let's be honest with ourselves. Araw-araw ba, pagising mo, sasabihin mo kagad sarili mo, pamilya ko, kaya ako gigising. Kung titinan mo, it's an end point wherein yun yung gusto mong puntahan. Pero hindi yan araw-araw, sinasabi mo sa sarili mo yung why mo. Tama po ba? Let's be honest. Ikaw ba kanina pagising mo, sabi mo, nanay, tatay, mga kapatid, kayo ang rason ko, umaga ko gising aron to. Hindi. There are times you just wake up for something. Correct? Kaya akin simple. Know your why. Alam niyo ba yung rason nyo? Bakit kayo nandito? Yes. Alam niyo ba yung rason nyo? Bakit nandito? Yes. Yes. And beside that, dapat meron kang mga short term or meron ka talagang end goal. Ano ba yun? Dapat meron kang target monthly. Alright? Ano ibig sabihin, sir, anong target monthly? Kahit targetin mo 1 million, pag doon ka lagi nakatutok, the probability is mahirapan ka, mapagod ka na, ang layo mo pa. Pero imagine mo, what if you create a momentum wherein fix, meron kang target. Kunyari, ang goal mo, kumita ng 10,000 this month. Magkano? 10,000. 10,000. Your target should be 2,500 kada linggo. Ang tanong, achievable ba yun? Hindi. Achievable hindi. Achievable. Next time, pag yan i-hit mo na, pwede ka mag-upgrade. Pero ang tanong, sir, when to upgrade? Simple. Kailangan mo muna sa ma-maintain at least monthly. Kasi iba, hit ang malaki. Kaya pag hindi mo nakukuha, ay discourage ka, disappoint ka. Tapos, darating yung time, hindi mo napapansin, nagre-reklamo ka sa mga members mo kasi ang baba ng cheque mo. Pero hindi mo na-realize, ang dapat mo palang pinag-participate is paano ba magpuproduce yung grupo. How can you create the momentum? Di ba dapat hindi ka naman nakafocus o ilang pay mo eh. Ang dapat ang tanong mo, ilan ang prospect mo, ilan ang prospect mo. Gets? Kasi pag tinanong mo lang tao, bago yan, ilang pay-in mo? Ang sagot sa'yo niyan, ano po yung pay-in? Tama? Go to step 1. Ano yan? As a new member, ang dapat ginagawa lang, nagpo-prospect. Tama po ba? Yes. We do the bomb, sa mga team leaders. We do the closing, sila nagmamam. Kasi pag namamam na nila yan, tayo nagbobomb, tandem, pansinin mo. Next time yung pay-in nagiging normal eh. Kaya I don't care kung gaano kalaki yung pay-in mo ngayon. Ang pakialam ko, nagkikreate ka ba ng momentum? Yung sumunod mo bang tinanim, next time nag-pay-in, yung nag-pay-in ba, siya rin ba, kaya niya mag-reproduce? Gets mo? Kasi bali wala kung wala kang sistema. I've seen a member nagpa-pay-in ng 100 tao, na next month, wala siyang cheque. Why? Nakafocus lang siya dun sa pay-in, pero hindi niya na alam kung paano yung production talaga. How to create the momentum. Simple. Can we create lahat ng team members o tayo lahat? At least meron tayong invite twice a day. Kaya ba yun? Yes. Can you say it to yourself? I can do that. I can do that. Kasi bakit? Imagine mo kung lahat tayo may invite kada dalawa, kada araw. Opisina natin sigurado hindi kasha. Tama po ba? Lahat tayo nasa labas, kahit sa labas, kilala na one bro. Kaya simple lang eh.
Naniniwala ba kayo nasa best team kayo sa buong Pilipinas? Yes! Nasa best team kayo? Yes! Naniniwala ba kayo nasa magandang kumpanya tayo? Yes! And try to imagine, if we can produce twice a day, production-wise, tayo ay nag-i-invite. Maybe next time, pwede natin gawin yung One Pro talaga ang pinaka-best company sa buong mundo. Tama po ba? Yes! Kasi we cannot be the best kung tayo mismo may kulang. Hindi pwedeng siya lang eh. Hindi lang pwedeng ako lang. Dapat sayong lahat. Gets mo? That's the only way we can create a momentum if everybody's participating. Alam ko naman, sir, at the end of the day, M-Club pa rin naman eh. Yes. Pero mangyayaring M-Club at magiging masarap yung pagiging M-Club mo kung lahat ng team members mo, they create that momentum para sa atin lahat. Paano yun? Ulitin ko lagi yung sasabi, lead by example. Huwag kang magturo kung hindi mo pa nagagawa. Ikaw mismo mag-produce ka, ikaw mismo mag-invite ka. Okay lang ba yun? Yes. Yes. Kaya I don't care kung chumicheki ka na ngayon ng sabihin natin nasa 100k ka, 300k, 500k. Kung sakali hanggang ngayon, struggling ka pa rin. Akin lang, simple. Kung alam mo, mababa ang resulta mo, ibig sabihin, pasok ka ulit dun sa momentum stage. Ano yan? Invite. Pero hindi lang ikaw dapat nag-invite. Turuan mo yung mga members mo kung paano yun yung sasabing tanim. Tama? Huwag yung antay lang na antay ng harvest. Kasi pag in-harvest mo lahat ng dapat may harvest, the probability is, next time, wala ka nang kuha. Spend time with your members. Maturuan mo lang siya paano mag-invite. Natuwa ako sa sinabi sa akin kagabi ng isang team leader eh. Ang ginagawa ng isang team leader ngayon, I don't remember the name, sorry. Kunyari, may bago siyang invite, tinuturuan niya paano mag-prospect. Papalabas na talaga, maglista ka ng pangalan. Tapos sa harapan ng taong yun, at least natawag siya ng 10 tao. Example, kung siya mismo magano ng invite. Over text, over the phone. Alam mo ginagawa nila, simple. Gusto niya kasi makita personally kung paano mag-i-invite yung members niya. Para sa harapan niya mismo, kaya niya lang turuan, ay, tinan mo, ito yung reply niya, dapat ganito yung text niya. Nalilid niya talaga. Gets nyo? Hindi yung, maglista ka ng 100 prospect. Okay, mamonitor kita next week kung nag-invite ka na, invite mo yung 10. Okay? Kita tayo dito. Pagdating dito niya, walang invite. Ang sabihin sa'yo, walang nag-reply. Bakit? Ang text niya, I have a new network company right now. 380 ang invest with. I have 7 ways to earn. Maybe you're interested. Please come. Ano? May invite? Wala. Kasi bakit? Dapat, ikaw mismo, nandun ka. Pwede ba natin gawin yun? Yes. They're new members. Turo mo sila how to invite. Literal. Sa harapan mo. Kasi kung sakali mang meron siyang mali, ikaw mismo pwede mo i-correct. O kung gusto mo, ayaw mo pasubok sa market na kagad, edi text ka niya, invite kayo sa negosyo. Pwede ba yun? Para ma-create natin yung mismong sistema ng how to prospect. Gets? Yes. Kasi pag di natin siya ginawa talaga literal, the probability is, alam ko naman, mayroon talagang mistakes. Meron din talagang sinasabi natin na pwede magkamali. Pero di ba pwede naman natin bawasan? Pwede ba bawasan? Pwede mag-contest pa tayo, kung bago ko tang member, sige nga, subukan mo ako invite. Kunyari, based doon sa mga naintindihan mo, sa mga trainings, okay lang ba, text mo ako, invite mo ako. Pwede ba yon? Yes. And from there on, pwede kang mag-ano sa kanya. O, tinan mo tong text na to. Baka pwedeng may mas magandang word. Kasi minsan tapatan lang. A short period na isang letra lang o isang word lang na mismo, hindi na sa ganun kasarap pakinggan. Tama? Kasi katulad ng iba, thank you na nga lang, TY pa. Tama po ba? Uwi mo na, business to eh. Pagdating sa huwag mo ng jejemon. Wala mo ng ja. Message mo, be professional as much as possible. Kasi lang bakit, I'll be honest with you, I hate text, I hate chats. Kasi bakit? Nagkakaroon madalas ng problema dyan eh. Ang basa ng isa, excited. Ang basa ng isa, bad trip. Ang basa ng isa, weird. Pero pare-pare sa content, tama po ba? Yes. Kaya kung sakali man, mag-create ka rin naman ng text or nakikipag-chat ka, you make sure, as much as possible, construct your words properly. Hindi lang yung basta may masabi lang na basta alam mo, lahat ng pwedeng i-shortcut, i-shortcut eh. Katulad ngayon, ATM. Alam mo yung ATM? O, di ba dati sa bangko lang yun? Imagine mo, kausap mo 50 anyos, ang reply mo sa kanya, at the moment,
bombing. Ang sabi niya, ano to, binubomba ni ATM. You get it? Pag-text, pag-chat, be professional as much as possible. Alright? May emoticons naman eh. Gamitin mo nga rin yung emoticons ha. Be careful. Iba yung dila-dila na pagkakamalang iba yan. Smile-smile lang pag ano. Akin lang simple. My centering right is very short. Pero, ang punto, okay lang sa akin na hangadin mo yung malalaki. Ang importante rin sa akin, you make sure you create a system for it. Katulad noon kanina habang ka-drive ako pa uwi. Natuwa ako. Are you familiar with the 4K runner, 8K runner? Familiar kayo doon? Yes. Habang iniisip ko, sabi ko, ang ganda ng sistema talaga na ginawa ni Kuya PB. You know why? Kasi right now, yung bago nating member, nagkakaroon siya ng goal kaagad eh. Bago akong member, I need to hit the 4K. Ano yung sabihin? In other words, kailangan ko muna bawiin yung investment ko. Tama po ba? Yes. And by doing so, pag na-achieve ko na ang saya ko, bakit? There's a new chapter for me. That's an 8K runner. Correct? Yes. Tama? Exciting it's because nakikita mo may improvement o umaangat ka sa level mo. At kung papansinin mo, habang pangat ng pangat, mas excited mong ginagawa. Akin lang na-realize ko habang nag-drive, kasi nakikinig din ako ng audiobooks. Are you familiar with football? Familiar kayo sa football? Yes. Football, yeah. Ha? Alam niyo yun? Yung sa paa, di ba? May ball, correct? Yeah. Ba yan? Familiar? Yes. Okay. Yung football, pansinin mo, it composes of ilang team players sa isang team? 12. Alan? Anong 12? Sila, I believe ang football, ang pinakamalaki ang volume, right? Alam ko nasa 52 ang members ng isang team. Ganun karami yun. Alright. Bakit ko sa naisip? Kasi naisip ko yung 4K runner, yung levels. Imagine mo, parang tayo yan, bilang networker, ang goal natin, makapag-touchdown. Pero, if really want to get that touchdown, try to imagine this. Bago ko maging M-Club, marami kang sasalubongin negative eh. Tama? Minsan nga, hindi lang negative ang kasalubong mo, yung member mo, pasaway, sinasalubong ka rin. Tama? Tapos bibigyan mo siya ng time, tapos ilang beses mo siyang imomol, tapos next time, mabasagin yung sarili niya, tapos next step pa lang, magpupot sa ibang network, visit ka. Pero imagine mo yun. Kung bakit napaka nakakatuwa din yung sport na yun. Yung sport na yun, sobrang physical niya. To the point, pwede kang mamatay, pwede kang masaktan, kasi sobrang pure yung gear. Naisip ko sa network, parang tayo din yun. Sino tayo doon sa football team? Kadalasan, yung mga team leaders, sila yung quarterback. Sila may hawak ng bola eh. Pag sinabi ng play, sila yung unang bibigyan ng bola, normally. Tapos sila ang magsasabi kung sino ipapasahan ng bola. At from there, yun yung mag-a-advance ng panibagong yard. Tama po ba? Yes. Parang imagine mo, parang sa network natin. Tayo, team leaders, titino mo rin naman out of ilang members mo, meron kang inaay eh. Na next time, ikaw na yung pwedeng mag-isusunod na Anthony. Tama po ba? Yes. Na para mangyari yun, kailangan tulungan kita. Napapasahan kita ng bola ha. Yun nga, pag pinasahan kita, kailangan mo lang saluhin. Kailangan mong tanggapin yung bolang yun as much as you can. Kaya don't worry. Kahit 3 akbang lang na akbang mo, ang importante, ma-advance more forward. Yes. Pansinin mo, minsan may mga member, babato mo lang ng bola, oh bro, ikaw na bomb. Sasabihin yan, ay hindi pa. Pero pag tinanong mo, gusto mo yumaman? Oo naman. Gusto mong talagang maging milyonaryo? Oo naman. Oto bola, wag muna. Gets mo? At papansinin mo, pwede namin i-play sa kanya yung bola, pero pag di mo tinanggap, at ikaw mismo, hindi ka nag-placing na sasaluhin mo, hindi ko papasahan namin, papasahan kami iba. Tama po ba? And let's be honest with ourselves. Katulad din ng play ng football. Pag-advance yan, minsan, umaatras din yan. Bakit? At passive ka ngayon. Sinalubong ka ng negative, sabi ng nanay mo, tigil mo na yan. Sabi ng kuya mo, kalokohan yan. Ikaw mismo, umaatras ka. Kaya uma-advance ka na dun sa yard mo, minsan, bumabalik ka pa. Tama po ba? Pero ang pinaka-importante, at the end of the day, alam mo, nasa likod mo kaming lahat. Kasi bakit? Maaaring napatras ka ng iba. Pero dahil alam mo, nandito ang buong grupo sa likod mo, the probability is tuloy ang laban. Kasi bakit? May oras pa eh. Tama ba? Yes.
Katulad din sa iba, walang edad-edad dito. Hanggang sa may oras pa, makukuha natin touchdown natin. Yun nga lang, we don't have to get that touchdown on the spot ngayon mismo. Ang importante, we're moving forward yard by yard. Correct? Yes. We create the momentum and everybody is on the same page. Na alam natin, kahit pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, ang importante, everybody should take their responsibility. Bilang ikaw yung bago may DR, dapat you take responsibility to your new sponsor. Yung new sponsor mo, maturuan mo paano gawin yung negosyo, maturuan mo siya mag-technical, maturuan mo siya mag-NDO. By means, kung sakali man di niya kaya pumunta ng opisina, you make way para matutunan niya yung NDO. Don't make an excuse kung bakit di pa niya alam yung NDO. It's because ayaw niyang bigyan ng time. Kung talaga hindi niya mabigyan ng time, you create that time. Why? Kaya ka tinawag na sponsor. Kaya kami 500. Gets? Di ba sinasabi natin literal, pagka-join mo, doon pala magsisimula ang trabaho natin. And you make that happen. We can encourage them to go to the office. And yet, if they cannot go, what you should do? We should find ways to make it happen. Why? May mga OFW yung mga team leaders dito eh. Bakit? Pinilit mo ba yung taga-Hong Kong pumunta ng office? Ano ginawa mo? Gumawa ka ng sistema para itong taga-Hong Kong maintindihan nila yung negosyo na kahit ang layo niyan, nauna pa nagbo-boom yung taga-Hong Kong kahit isang member dito na 3 buwan na. Ano pinagkaiba nung nasa Hong Kong? Tsaka nandito na 3 buwan na ayaw pa rin mag-boom yung taga-Hong Kong. 3 araw pala nagbo-boom na. Gets? Baka siya, na-realize siya, talaga may pangarap siya. Baka ikaw nandito, na-realize mo lang, enjoy naman pala eh. Okay lang mag-enjoy, pero sana mangarap ka rin. Kasi bakit? Lahat tayo should have, take the responsibility. Ang tipo yung member mo, ngayon, nag-iingalo, take full responsibility rin. May kinalaman ka rin dyan. Tama? Alam ko, sasabihin mo sa akin, di ba sir, pag ayaw niya, tuloy lang. Oo naman. Pero di ba, nung umpisa pa lang, dapat tinuro mo na. Ang importante naman, everybody should create a momentum. Na alam mo, kasama ko yan, huwag ka titigil muna hanggang sa, game ka na ba? Di ba ikaw dapat nagpunan ng ikayat? Hindi yung tatakbo ka muna ng malayo pag di siya sumunod. Negative kasi, acne. So, umpisa pa lang, tapikin mo na, pag-isip pa lang. Target mo. Ilang target natin per day? 2 prospect per day. Kung bagong-bago ko pa lang, sabihin natin 1. Ang importante, huwag kang masiro. Ulitin ko, dapat meron kang 1. Team leaders, at least you should have 2. Gets? Kasi marami rin akong kilala, gusto nilang tawagin team leader, pero ayaw tanggapin yung responsibilidad na pagiging team leader. Gusto mo nang kitang team leader, pero ayaw mo ulit tanggapin yung responsibilidad na pagiging team leader. May mali. Ang pag-cheque, pag itinawag ka team leader, hindi lang yan sa cheque, hindi lang din yan sa alaki ng grupo mo, it's upon how you handle your team. Tama mo ba? Kasi baliwala na malaki cheque mo, members mo naman kalat. Minsan nga, chumisige ka, di mo alam kung kanino. Katawag namin itong Buddha. Bakit? Chumisige, di mo kakilala member mo eh. Chumisige, hindi ka nga nagpo-boom. Tama mo ba? Be part of the system. Okay na po ba yun? Yes. Pero huwag nyo nang pakialaman kung sino yung mga Buddha. Ang importante, ikaw magsisimula nun. Create that momentum to your team leaders. Huwag ka masiro. Para yung members mo, hindi rin masiro. Kasi the only way masiro rin sila kapag sinabi nila, ikaw nga mentor, kasama kita buong araw, wala ka namang kausap eh. Mentor, magkasama nga tayo buong araw, wala nga tayo malapit prospect eh. Gets? Hindi ba dapat laging meron? Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Yes. Pasensya na kung may masaktan, pero tamaan ka. Kasi importante po ito. Our goal right now is to be the best. Yun nga lang, mangyayari lang yun para tulungan tayo. Ulitin ko, hindi tayo after dun sa resulta lang. It's not after the position lang. Ang after natin, yung mga members pa natin, na-equip natin talaga. Nagpaplanta ka ba talaga ng tama? Gets? Kasi if you plant your seeds right, the probability is you'll get your results right. Okay po ba yun? Yes. Diba mas masarap pagkakat mo na stage, may members ka sumisigaw eh. Ang natutuwa kasi kasama mo sila nung bago nangyari yun eh.
Kasi pagkakat mo ng stage, ikaw lang din yun nandun. Bakit? Bago ka naging M Club, lahat ng members mo wala na rin. Yung natira, yung 2 members na lang, yun yung pang ano mo, 900, 999, 500. Alam mo yun? Di ba masasarap pagkasama buo? The only mo mangyayari yun is because bago ka naging M Club, na-create mo yung tamang momentum para sa kanila. Okay po ba yun? Hindi yung ganun kadili. Nga pala, kung pakiga mo, ganun lang kadili yun na sana buo nandun. Kasi meron naman talagang times na may malulungkot. May maiinlap. Meron lang for no reason, hindi active. Pero may iwasan mo yun lalo na pag lahat tayo may sistema eh. Tama po ba? Lalo na kung di ka mukhang pera. Sorry for the term. Pero literal yun. Kung di ka mukhang pera, you're after helping other people, ang hirap mong iwanan. Pero pag naramdaman ng members mo, mukha kasi pera eh. Ang dili mong iwanan. Kasi bakit? Pera lang din katapat niyan. Gets mo? Yes. Build a team, surrounding yourself. Na ikaw mismo, you have common goal. Ano yun? Hindi naman talaga sa bilis lang. Yard by yard, you're improving. As a team leader, ikaw mismo, nag-i-improve ka ba? Kaya natutuwa ako kanina, may mga nagsabing team leader, nag-expand ako, nag-cold market ako, nag-fly ring kami kanina, na ganito kami kanina. It's because, ibig sabihin, you're na stagnant. Ibig sabihin, before hindi mo ginagawa, ngayon ginagawa mo na. That's good. Tama po ba? Na kung dati, ayaw mo mag-online marketing, ngayon sinubukan mo mag-online marketing, that's good. Ibig sabihin, you're improving. Tama po ba? Hindi lang yun, nakontento ka lang sa, kunyari, ninja lang ginagawa mo. Cold market lang ginagawa mo. Online lang. Dapat, nag-expand ka. Pwede ba yun? Yes. Kasi mas versatile ka, may member ka kasi pang online eh. May member ka pang cold. May member ka pang warm. Bakit may ganun, sir? Kasi may kaibigan ka, kuloko yung dati, hindi pwede mag-warm yan. Walang tiwala mga kaibigan sa kanya eh. Kahit magulang yun, walang tiwala sa kanya eh. Bakit di sa kanya patapon eh? Kaya kung pilit mo, warm ka, walang PE niyan. Bigyan mo siya ng cold assignment. Yung cold niya, makikreate ng momentum sa kanya, next time yung warm, matatouch niya. Gets? Eto, sobrang dami pala ng kaibigan, nakapag-build siya ng tama ang pamilya niya. Nag-network talaga ever since. Pilit ka na pilit, wag muna pamilya, cold lang. Eh naman pala, ang market nandun na sa mismong bahay niya. Gets mo? You're so good versatile. Eh sir, parang yun, ayaw, mayayain, ganyan. Eh di online mo patirahin. Pwede ba yun? Yes. So know the techniques of the team leaders. Nga pala, paalala. Kilala niyo yung mga top earners ng One Bro? Isa-isa yung mga top earners ng One Bro. Karingin nila ng 14 la. Kasi lang bakit? May kanya-kanyang skills yan, may kanya-kanyang sistema yan. Find time, pag nakita mo yan sa harapan mo, lapitan mo, sir, question lang. Paano ka nagpalaki ng group? Yung simple question na yun, pwede ma-expand eh. Tama po ba? And from that idea, pwede mo pag-aralan. Tulad Sir Nef, kanina nag-share sa lumaki team niya online. Kasi bakit? Meron siyang website, meron siyang vlog, meron siyang ganito. Kaya kaya niya mag-expand na ganun. Tanong mo Sir Chris Tigoy, anong naging sistema niya? Simple. Wala pa kailan yan, kahit taga-tugigaraw ka pa, isa ka lang, pupuntahan ka niyan. From isa, gagawin niya, expand niya yan. Kahit ngayon sa tugigaraw, mamaya sa Pangasinan na yan. Kahit imposible, mangyayari yan. Nangyari na sa amin yan, kasama ko yun sa Batangas eh. Guri mo, Bataan niya, 3 hours. Ano yung joke? Batangas to Manila, 3 hours eh. Alam mo ginawa niya, pinilit pa rin niya. Nakarating pa ng Bataan eh, tama ba? Ilang oras mo nakuha? Hindi ko na matandaan, pero malapit na nagulong ako para side D na, side D. Side D, oh. Alam niyo ba ibig sabihin na side D? Yes. Nagsimula yan sa side A, nag-side B, nag-side C, nag-side D. So paano yun bro? Isa lang ba ang paa mo? Ano basag? Bumili na ako sa mall, nagkaroon na kailangan eh. Nandito yung 2 butas? Wala na sa outside. Wala na, okay. Hinapon na. Alam mo yun, may kanya-kanya strategy. Ang tanong ko lang, did you find time to ask them? Kung hindi man yung M Club lang, may nakikita kang team leader, lumalaki na may momentum. Find time to ask them. Paano mo ginagawa, sir? Paano mo ginagawa, ma'am? You know why? Kasi you're doing the same business. Tama po ba? Eh bakit ka nahiya sa kapwa mo team leader o kapwa mo member, bakit ka nahiya magtanong sa kanya? Bakit ba? Para ba pinapahiraw natin?
Sasabihin ba ng kapwa mo member, ay nagtatanong siguro mahina grupo mo ngayon. Ano pakialam mo dun? Di ba dapat pakialam mo, ano bang i-improve ng grupo mo? Tama mo ba? Trust me, even us, mga kumikita na ng malaki, even I, one of the top earners of ng One Bro, I even ask members, team leaders, anong bago mong strategy ngayon? You know why? Meron din akong bago binibuild na grupo eh. The best way I can teach them is malaman ko, subukan ko bago ituro. Tama po ba? Tama? Kasi kung gagamitin ko yung pamamaraan ko, alam mo ba dati, 3 years ago, 5 years ago, ito ginagawa ko. 5 years ago, ito pa rin ginagawa ko. 5 years, ito pa rin. May luma na dun eh. Tama po ba? May hindi na nga effective nun eh. So, ibig sabihin, ako mismo kailangan mag-adjust. Kasi may ginagawa si Randy na tama kung bakit kumikita siya eh. Tama po ba? Yes. Hindi ko pwede sabihin, ako, top 1, kumikita na ganito, Randy, paano mo ito ginagawa? Hindi ko pwede pairalin yun eh. Kasi bakit? Si Randy, katulad din ng bagong member ko na binibuild ko. Bago. Tama po ba? Tama. So may ginagawa siya maganda. Ang dapat malaman ng team lead, ng bagong member, is yung ginagawa niya maganda. Kasi baka may ma-adapt siya. Kesa tinuturo ko lang sa kanya, 5 years ago, 10 years ago, alam mo ba nung bata ka pa, nung ganito ka pala galit, syung ka pa lang. Alam mo yon? May old school nga tinatawag eh. Correct? So adapt ka. Huwag ka maiwan. Basa ka ng basa, yung libro mo 20 years, 30 years ago. May kunin ka lang. May bago ni, tama po ba? Yes. Nung una, door to door eh. Ngayon, wala na sa door to door eh. Isang pitot na lang sa internet ngayon eh. 1 milyon makakabasa, isang iglap eh. Eh dati bago magawa 1 milyon, taon na bilang mo eh. Kaya nga may pinanood akong isang video last week, nakakatawa eh. 12 years bago siya naging M-Club. Ilang years? 12 years. Ang tagal. Yes. Pero ang sarap nung naranasan niya. Bakit? Tagal nung ginawa niya eh. Alam mo bakit? Dinotodor niya lahat eh. Alam mo kinuha ko sa kanya, simple. Determination. Kasi lo bakit? Wala ka naman choice eh. Pag gusto mo talaga puntahan ang gusto mong puntahan, mangyayari at mangyayari eh. Hindi ko dapat turo sa direksyon. Ang importante dapat pala mo saan ka ba pupunta eh. Yung tulad ng example namin, alam mo si GPS? Nakakita ng GPS? Paano yung GPS ka? Ano unang tinatanong sa'yo? Anong unang sinasabi sa'yo? Saan ang destination? Meron bang GPS, pag-click mo pa lang, meron na kagad kilometro, tapos may direksyon, tapos di pa niya alam saan pupunta? Di ba unang tinatanong sa'yo, where's your destination? Pag sinabi mo sa yung destination mo, lalabas sa GPS, ilang kilometro? Ano yung probable ruta mo? Pwedeng 2, pwedeng 1 ruta, pwedeng 3. Mamimili ka na lang eh. Mabagal, mabilis, yung mabagal, pasikot-sikot, yung ganito, may ganyan-ganyan. Tama po ba? Gets mo ba? Yes. So ibig sabihin, ang importante, alam mo rin, saan ka pupunta. Yung paano mangyayari, you take one canto at a time. Gets? Yun yung ibig sabihin ko sa inyo, na kahit may GPS pa sa harapan mo, nakatuto ka lang kung saan ka pupunta, hindi mo titinan kung saan ka dumadaan, the probabilities maliligaw ka pa rin. Ang importante, tignan mo maigi ano ba yung direksyon mo kasi alam mo na kung saan ka pupunta. At kung gusto mo makarating doon matindi, ngayon pala, create the momentum. Hindi pa naging M-Club ka, mas bibilis ang check mo, o doon lalaki grupo mo. Lalaki grupo mo, pag lumaki yan, magiging M-Club ka. Yes? Yes. Kasi lagi hinahanap, pag nagka-check ako, doon ako puputok. Pag naging milyonaryo ko, doon ako sasabog. Hindi. Doon sa isa, sa 2 member mo, doon ka sasabog, kaya ka magiging M-Club. Kaya doon ka muna magsisimula. Yung mga unang nagtiwala sa'yo. Kaya ba yun? Yes. Ang importante, create a momentum, create a system for them. Huwag bara-bara. Kaya nga ngayon, yung ako naturog sa inyo last time to, sa maming, meron akong 4 na tinuturo sa members ko right now. Makalang makatulong. 4 na bagay. Unang-una, pag nagmamam ka, sabihin mo lang kung bakit ka nag-one bro. At sabihin, bakit ka nag-one bro? One bro. Your reason. Ano ba nakita mo? Bakit ka nag-one bro? Pangalawa, anong pangarap mo kung bakit ka nag-one bro?
Ano ba yung gusto mo makuha? Yun yung kwento mo, yung gusto mo magkaroon ng kotse, bahay, sa mga bagets, gusto mo magka-PSP, gusto mo magkaroon ng ganito, pamilyang tao, gusto mo magkaroon ng future ng anak mo sa magandang eskwela, alam mo yun? Yun yung pangarap mo eh. Pangatlo, kwento mo yung grupo. Ano yung kwento mo sa grupo? May ganito tayo, we treat each other as hindi lang parang team business partners, we're here bilang malaking family. Alam mo yun, nahanap mo dito, masaya ang ginagawa natin. Kwento mo yung support system. Pag kami nung nagbubong, nakakatawa, hindi lang po kami mag-isa. Normally, isang bunto talaga, isang team. Kwento mo yung naranasan mo. Huwag ka nagmuha ng kwento kwento mo lang yung naranasan mo. Pang-apat, napaka-importante, planning. Ano sir yung planning? Di ba kaya ka nag-form? O kaya ka nag-invite? Is parang malaman mo kung bakit ba siya nasa harapan mo eh. Si Men, ang background ko sa kanya simple. Taga Davao, nandito sa Manila, nagtatrabaho, accountant. May pamilya, may kapatid, sinusuportahan. Tama? So dapat ang plano ko sa kanya ganito. Well, imagine mo, yung buong Davao, pwede natin i-touch eh. Yun nga lang, bago tayo makarating ng Davao, dapat ikaw muna member. May isang kaibigan dito sa Davao, pero bago siya kusapin, ikaw muna. Para pag sumali siya, pwede ko siyang ilagay sa ilalim mo, pwede tayo tulungan. Next time, we can go to Davao. Tandem tayong tatlo. Tayo pwede palaki ng Davao. Ngayon, kung invite lang siya ngayon, ano pakiramdam? Merong hindi siya, alam mo yun, may assurance. May pwedeng mangyari. Ang hirap naman kasi minsan, maganda kitaan, parang ang dire, pero hindi niya alam where to start. Pero kung nagbigay ka ng plano sa kanya, classmate mo yan, alam mo, totoo lang, kaya kita kinausap, yung buong classroom kasi natin, iisa-isayin ko yan. Pero bago ko sila isa-isayin, okay lang ba tayo munang dalawa? Para next step, kausapin natin isang classmate natin. Naman niyo ba may plano? Yes, ganoon din sa call center. Imagine mo, kausapin natin muna yung team mo. Isa-isayin natin. Next time, yung kabilang department na. Next time, yung isang buong floor. Tapos yung second floor, third floor, fourth, fifth floor. Pag nagkakaroon ng plano, nagiging madali. Pag nagiging madali, execute. Gets? Yes. Hindi lang yung, dito kasi grabe, power. Power! Woo! Hindi kahit anong power mo dyan, walang pakialam yan. Hindi niya alam ano yung step 1 niya. Tama po ba? Set up a plan. Nga pala, sa grupo namin, may ganito kami. Single account, tripack, 7. Pakita ko lang sa iyo yung 7 kasi iti-discard ituturo namin. Tignan mo to. Sino dito nagko-close sa 7? Umalakpak ng isa. Di ba ba naglalatag ka ng 7 para nagkakaroon ng plano? Yes. Nagkakaroon ng plano? Yes. Kaya huwag mong iiwasan yun. Hindi pa kasi umiiwas yung maglatag. Yung 7 pa lang, kasama yun sa plano. Kasi doon mo pwedeng ilatag din yung plano mo para sa kanya. Kasi don't forget na apat, pag nagmamam, your new members, turo mo to. Bakit nag-1 bro? Ano yung pangarap niya sa 1 bro? O sa 1 bro mangyayari pangarap niya? Anong meron sa grupo? Tapos, anong plano niya doon sa tao? Importante yung plano sa tao. Kasi more often than not, ito yung nakakalimutan natin sabihin sa kanya. Kaya nagmumukha kang 500. Pagkausap mo siya, mukha kang 500 kasi wala kang plano sa kanya. Pero kung may plano yung 500, lagi nawawala eh. So bakit kasi napakaliit nun eh. Parang sa plano gusto mo mangyari sa kanya. Gets ba? Yes. O nga pala, hindi nyo pa kinakataka, bakit hindi 1 bro yung pinagmalaki? Bakit grupo? Di ba dapat binilda po 1 bro? Paliwanag ko bagya kasi baka ma-misinterpret yung iba. Kasi napatan lang bilang tao, ayaw naman makilala talaga yung kumpanya eh. Bakit? Building yan o ano yan eh, organization lang yan eh. Pero yung grupo gusto mo makilala. Bakit? Kasi yun yung mga kasama mo. Yan yung mga katulong mo eh. Kaya dapat mo i-build up talaga yung grupo. Anong meron sa grupo na kayang ibigay sa kanya? Kasi yung kumpanya hindi nagalaw yun, nandun lang sa Burgundy yun. Pero, pag kinuwento ko sa iyo yung grupo natin, ito nga pala, ito yung mga kasama mo, yun yung bakit mo gusto sumamay. Gets ba? Yes. Kaya mo binibuild up yung grupo. Kwento mo. Huwag ka mahiya. Kasi mali mo, yun lang din naantay niya. Baka wala siyang friends eh. Pagkakwento mo ng grupo, sabi niya, uy, daming friends. Join na ako. Hindi maganda. Hindi ka the point? Ikaw ay idea? Yes. Ulitin ko. Okay na sa akin, ang goal ninyo, yumaman, matulungan ng pamilya, maging employee. Pero, wag yun ang gawin mong rason araw-araw lang. Dapat ang rason mo araw-araw, meron ka talagang production.
may sistema ka, may tinatanim ka. Create a momentum for us. Kasi kailangan tayo ng momentum. Hindi pwede tayo yung ngayong buwan na to, check next month, wala na naman. Next week, meron. Next month, wala na naman. Ayaw mo mawala ng resulta, ayaw mo mawala ng check continuous. Ikaw gusto mo magtanim ka. Kaya ba yun? Kasi guys, wala mo na sanang marinig na paano yun, nalaki na ng grupo ko, dapat din ako nag-i-invite. Ang tibay mo naman. Ang tibay mo. Kami mga M-Club, nag-i-invite pa rin. Kasi lo bakit? Simple lang. Wala naman, di na talaga tayo mabagal. Kulang pa lang tayo. Gets ba? Yes. So ibig sabihin, if we would really want to build an empire, kailangan kumpleto tayo. Hindi pa tayo kumpleto. Maliit pa tayo kung maliit. Pero dahil sa maliit pa tayo, marami pa tayo pwedeng katawin. Tama po ba? Yes. Yun nga lang, ulitin ko, sa katabi mo may mas aggressive pa sa'yo. May mga mas manggigigil pa kaysa sa'yo. Kaya ngayon pa lang, hanapin mo yung panggigilan mo. Kung ang panggigilan mo yung mga simpleng makapag-Starbucks ka araw-araw, wala akong pakialam dyan. Kung ang panggigilan mo ngayon, yung crush mo member kasi bibili na rin ng kotse, gusto mo rin magkabili ng kotse, ano yan, so be it. Ang importante, may goal ka at gusto mo talaga din makuha yan. Paano mo makuha yan? Create a momentum for your team. Teach them how to prospect. Yung pagbobom, kami magtuturo sa mga members na yan. Okay po ba yun? Yes. Pero literal, let's teach our members how to prospect. Kung hindi na kaya pumunta ng training, adjust tayo ng konti. Bigyan mo ng background about the training. O, paalala, hindi ko nabanggit kanina. May member ka, yung mata ng training. Bigyan mo ng hint. Kung yung pang 2 hours, bigyan mo ng 30 minutes. Paramdam mo sa kanya, yung binibigay mo, 30% pa lang to na kaya ibigay ng opisina. Tanong, pupunta yan? Yes. Yes. Huwag mo kagad bigyan ng buo. Bigyan mo muna ng 30%. Paramdam mo sa kanya, napaka-importante, no? Trust me, kahit taga 3 hours, 4 hours pa yan na malayo, bibigyan niya ng time yan. Gets? Yes. Kailangan niya lang maramdaman, ikaw mismo excited ka. Hindi yung sinasabi mo sa member mo, may training sa office, attend ka. Maganda yun. Attend ka. Nakaka-visit ka ba? Dapat ikaw minun excited. Kaya kung as much as possible, para sa may mga bagong DR, as much as possible, okay lang ba kung nasama mo sa loob? Yes. The only way di mo siya masasamahan sa loob dahil jump pack yung kwarto, kailangan tumayo ng members. That's the only way. Pero kung maluwag, kahit pa paano, o may space naman, okay lang ba katabi natin sila? Yes. Kaya ba yun? Yes. Pwede mo ma-request nun? Yes. Kasi mas maganda kasi yung pakiramdam ng member mo kung katabi mo siya para next time, pag mayroon siyang invite o sana naman may sponsor, katabihan niya rin. Kaya yun? Yes. I understand, may mga ibang team leaders na pag may matay ng bagong dealer o bago niya member, may imamampa sa labas kaya may adjustments. Ano naman yan? Adjustments lang. Okay po ba yun? Yes. Kung may pwede pumalit sa'yo, hindi pa rin. Ang importante, kung magagawa mo yung kulturang yun, they will do the same culture. Akin lang, assignment everyday, at least ilang invite. Ilang invite? I'm not saying yun to a specific team o specific person. Dapat tayo lahat yun. Okay ba yun? Yes. Kasi if we can recreate that momentum, I'll bet you, bago matapos ang taon na to, ang One Bro, hindi lang nasa mapa ng Pilipinas, makikilala talaga tayo sa buong mundo. Okay po ba yun? Yes. Yun nga lang, para mangyari yun, kailangan maging part ng bawat isa. It's not hype. You know why we're doing it? Ang gusto na namin kung bakit kiniremind, we wanted to be part of that goal. Kasi ikaw yung nandito na, next time, ikaw ni awardan. Tama ko ba? Yes. Okay lang ba yung next time? Sobrang daming awardan. Yes. Kasi ginawa mo yung sistema. Yes. Okay po ba yun? Yes. Kaya ba yun? Yes. Maraming salamat po.